Hello, hello, Cancer Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa inyong April 20 hanggang 26. So mga mahal kong Cancer, alamin po natin ang naghihintay para sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na Cancer ang iyong isang tanong, isang sagot portion para mamaya. Kung meron kang pangmalakasang one question, itanong mo yan sa akin later. Hawakan mo yan at sasagutin natin. Okay? So stay tuned po sa dulo ng ating reading. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Cancer ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Cancer, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, sa lahat po ng patuloy na sumusuporta every single time na meron po tayong libreng reading para sa inyo. So maraming salamat po. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in a very lucky spread para sa'yo, ano ang naghihintay sa iyong background energy? The Moon card. Okay, Cancer? Napakalaking indikasyon ito na kung ano man daw yung hirap na pinagdaraanan mo ngayon, temporary lang yan. Okay? Gusto ko maramdaman mo na kung ano man tong kinakaharap mo today, kung ano man tong nararanasan mo, no? Ito ay titigil din. Ito ay mag-end. Yung struggle mo, yung suffering mo, yung kalituhan, yung kawalan ng sagot, yung mga hindi mo alam kung saan ba yung pupuntahan or parang naliligaw ka, no? O kaya meron kang mga nararamdaman about tungkol sa mga sagot na para bagang feeling mo hindi pa garantisado or wala kang mapanghawakan, no? Your spirit guides are telling you na it will end soon. Okay? It will end soon. Pinapayuhan ka dito na patuloy kang manalig sa mga bagay na kaya mong gawin. Patuloy kang maniwala na kung ano man to nilalakaran ko ay meron ding katiwasayan, meron ding patutunguhan, at hindi ko kailangan mag-quit sa mga bagay na alam kong kaya kong ipanalo at meron ding kaginhawaan na darating for me. No? Kapag inisip mo yan, tirandaan mo yan, everything will be fine. Okay? Good for you. Especially here, in your core energy. Narinig ko na meron ka daw mga dapat mong maintindihan tungkol sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Alam ko, nahihirapan ka na, pagod, puyat, minsan wala ka na ring pag-asa, minsan wala ka na ring tiwala na may igaganda pa ba to? May ikakaayos pa ba to? Am I really working for something na pabor sa akin ang outcome? Or nagpapakahirap lang ako for something na sa dulo talo pa rin ako? Alam ko marami kang ganyang mga tanong, marami kang ganyang mga um, inhibitions or kawalan ng tiwala kay God, no? Dahil nga parang sa lahat ng ginagawa ko, sa lahat ng mga pinagpupuyatan ko, bakit ganto pa din? 'Di ba? Pero sabi dito, it's time for you to reflect. Reflect in a sense na ano ba yung purpose nito? Ano ba yung purpose ng pinaghihirapan ko? Para saan ba siya? Bakit ko ba to tinatrabaho? Bakit ko ba to pinagsusumikapan? Anong dahilan? Para saan? No? Pinapayuhan ka dito na buksan ang mata mo, Cancer, para nang sa ganun mahanap mo yung mas magaan na paraan or mas madaling paraan nang sa ganun kung ano yung mga pasanin mo ay magkaroon ng paggaan. Okay? Example, nahihirapan ka sa work ngayon, sa pamasahe, sa traffic, sa trabaho itself, no? Pinapayuhan ka dito na maaaring maghanap tayo ng possible way para gumaan. Either babaguhin natin yung ating routine, maghahanap tayo ng ibang diskarte para ito ay mas mabilis, mas maayos, ganyan, no? So, it's all about you finding ways to make things lighter than before, okay? 10 of Wands, the Death card. Yes, talagang ending, no?
ending ng bigat, ending ng pasakit, ending ng hikahos, or ending ng bagyo sa buhay mo ngayon. Matagal to eh. Ramdam ko na parang ito nakaraang buwan or simula ng taon, ramdaman mo na agad yung parang ang bigat-bigat, parang ang hirap-hirap, parang nakakapagod, no? Pero makakaasa ka daw this time, Cancer, that all of this bigat, all of this hardship na parang ikaw lang mag-isa pumapasan, there will be an end to that. At maramdaman mo din na parang, hay, bagong buhay, bagong pagkakataon, bagong pag-asa. Nakita ko na may darating na magpapagaan sa iyong sitwasyon. Kaya congrats, okay? So, Cancer, ano ba tong mga bagay na nais mong ma-receive this week, no? April 20 to 26, ano yung nais mong makuha? Comment down below, isulat mo na yan, i-manifest mo na, it will arrive for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Four of Cups. Alam mo, sabi dito, mag-focus ka na lamang sa mga bagong bagay, no? Kasi kung papanghinayangan mo pa yung mga nangyari dati, yung mga natapos noon, mga natapon, mga nawala, nasayang, nauwi sa wala, kung iiyakan mo daw palagi yan, lalo kang maliligaw, lalo kang mawawala ng purpose, lalo kang mawawala ng gana na itulay, padire-diretso yung buhay mo. Kaya, ibaling natin, Cancer, ibaling natin sa ibang bagay yung ating utak, yung ating atensyon, no? Lagi mong isipin na may darating pang bago, meron pang naghihintay para sa akin. So bakit ako nagpapaburo sa isang bagay na wala na? Bakit ko sinasayang ang energy ko sa mga bagay na hindi nakapaki-pakinabang, no? So, open your eyes, open yourself to something new because itong bagong bagay na ito ang talaga magpapaabante sa'yo. Okay? Four of Cups. Narinig ko rin daw dito parang bigyan mo naman ng chance. Bigyan mo ng chance yung bago. Okay? The Devil card. Yes, marami kang mga parang insecurities or takot or fear na baka pag tinanggap ko to, baka lalo akong mahirapan. Takot ka rin daw sa responsibility. Maybe because nung bata ka, parati kang sinasabihan na hindi mo kaya yan, hindi ka magaling dyan, mahihirapan ka dyan, hindi mo kayang tumayo mag-isa. So parang na-stuck sa isip mo yun kahit nung bata ka pa. Kaya parang sabi dito na panahon na para palayain mo yung sarili mo sa mga bagay na kumakadena sa'yo. No? It's time for you to have a rebirth. Bagong buhay, bagong pagkakataon. Away from the hardship, away from the pain, away from the pagkadusa, no? So, itong bagong pagkakataon na to, narinig ko na, wag mo nang sayangin. Wag ka nang makinig pa sa ibang tao na pinipilit kang kontrolin, no? Narinig ko dito may mga taong kumokontrol sa iyo eh. Halimbawa, magulang mo, kapatid mo, anak mo, or partner mo, no? Lagi kanyang pinipigilan kapag balak mo simulan tong gantong negosyo, o pinipigilan ka kapag gusto mong mag-apply doon, no? So, panahon na para buwagin yung tanikala ng mga nagpapapigil sa'yo sa mga bagong bagay. Minsan, sarili mo lang din yan, di ba? So, break the chain and also set yourself free para patuloy na umikot na sa'yo yung magandang kapalaran. Okay? So, Cancer, malapit na ang birthday mo sa June and July. So, tanungin kita ngayon, ano ang birthday wish mo? At abangan mo yung maganap sa birthday mo sa June and July. Comment down below po. In the area of what you need to do, meron kang the Five of Cups. Alam mo, sabi dito, I don't know why, parang kailangan mo daw magkaroon ng kausap. Kausap para sa kanya mo masabi kung ano yung nilalaman ng puso mo. Marami kang mga kinikimkim eh. Marami kang mga galit, tampo, sama ng loob, talagang tinatago mo sa puso mo. Narinig ko dito na pakawalan mo na yan. I-let go mo na. Ihinga mo na yan. Kung hindi mo pa kayang magpatawad, okay lang, naiintindihan kita, nairespeto kita. Kung hindi mo pa kayang patawarin yung taong yon o kung ano man yung nangyari. Pero, kailangan mo nang palayain ang puso mo. Kasi, the more na parati mong inuubos ang oras mo sa mga mali, sa mga nangyaring pangit noon, the more na nakakalimutan mong
tignan yung mga magagandang bagay, no? So pinapayuhan ka dito, Cancer, to pivot your life. Example, nalugi ka sa negosyong to, nasayang lahat ng pera mo, ano, tapos like araw-araw pagkagising mo, yun lagi iniisip mo na sayang yun, nasaktan ako doon, nahirapan ako doon. Pero hindi mo nakita may kumakatok sa'yo dito na bagong opportunity at yun talaga yung para sa'yo. Pero hindi mo siya mahawak-hawakan dahil dito ka pa rin nakatingin, no? Sa mga nasayang, sa mga nawala, sa mga nalusaw. So panahon to, Cancer, para huwag sayangin yung mga pagkakataon na kumakatok sa atin. Siguro, kaya nawala yung mga yon before, it's because hindi yun para sa'yo. Yun na lang isipin mo para magkaroon ka ng lakas ng loob na magsimula ulit, bumangon, at tanggapin yung mga bagong bagay. Okay? Ang iyong Five of Cups, the Eight of Cups. Yes, layuan mo na. Sabi dito, umalis ka na, oh. Layuan mo na yung mga rason kung bakit ka malungkot, no? Kailangan mo daw ma-realize na wala ka nang mahahabol doon. Wala ka nang makukuha doon. Wala ka nang mapapala doon. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Pinapabigat mo lang ang sitwasyon, no? Merong bagong dumarating pero nagpapakakadena ka pa din sa mga bagay na kailangan ng alpasan. If you could just choose to be brave now, at yakapin yung mga bagong bagay, diyan mo makukuha yung satisfaction, contentment, happiness na never mo talagang nakuha noon, no? So think about this, Cancer. Open yourself to new things for you to be able to find the true happiness para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Hanged Man. Sabi dito, medyo this week, maliliwanagan ka tungkol sa isang bagay. Especially sa mga pinaghihirapan mo. Na parang sabi mo, bakit ang hirap-hirap nito? Bakit ako nag-i-struggle? Bakit ako nag-suffer dito? Ano bang dapat kong gawin? Um, you feel na parang nade-delay ka na or nakastuck ka lang dyan, feeling mo walang nangyayari, feeling mo walang katapusan yung pasakit, walang katapusan yung paulit-ulit na problema, 'di ba? So pinapayuhan ka ngayon na parang teka, hinto muna tayo. Hinto and then rethink, no? Pag-isipan natin na parang teka, saan ba ako nagkakamali? Saan ba ako naliligaw? Saan ba ako dapat mag-improve, no? At yung mga tanong na 'yan, masasagot dito. Masasagot siya this week. At yung mga kasagutan na yan ang magpapatapos sa kahirapan mo. Magpapatapos sa bagyo ng buhay mo. So, sabi dito, Cancer, this week, wag mong katakutan yung paghinto. Wag mong katakutan yung pag-pause muna para talagang luminaw ang isip mo, para masabi mong, teka, hinto muna tayo. Aralin ko lang to ha, aralin ko lang. I-evaluate ko lang ang sarili ko, pati yung nangyari, para alam ko yung next big move ko na magpapatapos sa hirap na ito. Okay? Kapag naliwanagan ka na, darating na sa iyo mga sagot, at kapag dumating yung sagot, sinasabi ko sa iyo, bibilis na to. Hindi ka napipigilan ng kahit sino man kasi desidido ka na eh, alam mo na eh. Okay? So, the moon card, the hanged man, the hierophant. Yes, higher knowledge ang makukuha mo. No? Tumataas yung antas ng kaliwanagan sa isip mo and you will realize na ay ganto pala. Ay mali ako dito. Ganto pala dapat. Ay teka mali pala yung action ko. Ito pala ang tamang move. No? So, if you could just sit down now and look at the bigger picture, study kung ano yung kinakaharap mo at doon lalabas talaga yung maliwanag, no? Meron din po sa inyo para bagang kakausapin ka this week na isang taong malapit sa'yo, na naiintindihan ka niya yung sitwasyon mo, at yung pag-uusap ninyong yan, siya yung magpapalaya sa'yo doon sa kalituhan, doon sa kalabuan. Na parang ikukwento niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin, papaliwanagin niya sa'yo kung ano ba yung namimiss mo o kung ano yung mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga sabi ko sa'yo, kailangan mo ng heart-to-heart talk eh. Because this person will enlighten your mind for your next big move. Okay? Congrats po. In your near future, meron kang the Two of Pentacles. Babalik na yung balanse ng buhay mo.
Okay, antabayanan mo to after watching this video, 2 weeks, 2 months, or 2 years, no? Sinasabi dito na talagang unti-unti mo nang magigets kung ano yung para sa'yo at kung ano yung hindi. In the near future, you will now understand na okay lang na humindi sa mga bagay na hindi mo kayang gawin. Okay lang to say no kapag alam mong hindi mo na kaya pag busy ka na. And then, marirealize mo na okay na ako sa mga bagay na meron ako. Satisfied na ako, masaya na ako, maluwag sa damdamin kung ano yung mga hawak mo, at pinoprotectionan mo sila. Kung meron kang negosyo and then family life, kayang-kaya mo na silang pagbalansehin. O kaya trabaho sa opisina and then pang sarili, alam mo na kung paano panghawakan at hindi ka na mahihirapan moving forward. Congrats po. Two of Pentacles, the Five of Pentacles. Yes, meron kang 5 here. Hindi sardinas, hindi tuna, kung hindi pagbabago. No? Nagbago talaga kung paano mo panghawakan ang buhay mo. Kung dati struggle na struggle, parang noon kailangan mo pa ng tulong ng ibang tao, pero ngayon kaya mo nang tumayo mag-isa, oh. At kaya mo nang panghawakan halimbawa yung negosyo, kaya mo nang hawakan yung trabaho, hindi ka na ganun ka-stressful or ka-worried kasi lahat ng problema may paraan ka na at hindi mo na kailangan pang humintay ng tulong ng iba kasi ikaw, you can do it on your own. You're very independent and you rely on your own understanding. So congrats dito dahil yung balanse ay nandyan, yung struggle, wala na yan. Okay? In your challenge for the week, meron kang the Lover's card. Alam mo, ang challenge sa'yo this week ay communication. Okay, Cancer? Kung meron kang mga malalabong bagay na hindi naiintindihan tungkol sa partner mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga magulang mo, no? Dapat daw linawin yan. Kumbaga, huwag kang pangunahan ng emosyon. Huwag kang pangunahan ng ego. Huwag kang pangunahan ng pride. Huwag kang pangunahan ng takot, no? So, keep your emotions at bay and always use your head para makinig, para umunawa, para maka, makatulay doon sa mga impormasyon para maintindihan kanya at ganon din siya sa'yo. So, ang kalaban mo this week, Cancer, ay yung parang mga miscommunication, mga mixed signals. Yung akala mo sinabi niya pero hindi pala. Akala niya ganto ka pero hindi pala. So, kapag merong mga pag-uusap, pag merong mga debate, merong mga diskurso sa pamilya or sa loved ones mo, importante na malinaw ka magsalita at malinaw ka ring makikinig. Nang sa ganon, magkaayos at magkaroon ng plancha at kung ano man yung malabo, maging malinaw. Okay? The Lover's card, the Wheel of Fortune. Sabi dito, kung magulo ang relasyon, baka gumulo din ang swerte. Okay? Kaya importante this week, Cancer, ay paratilihing payapa, harmonious, and committed ka sa mga choices mo nang sa ganun yung swerte mo'y patuloy na umikot. Okay? Ayaw naman natin na maganda na ngayon takbo ng negosyo o takbo ng kaperahan, biglang magkakaroon ng away sa pamilya or gusot sa inyong magpartner, di ba? Pangit naman yan. So always harness your power to make your relationships work. Okay? Kailangan walang away, walang nega, para yung swerte patuloy na umikot. Okay? In your fortune, meron kang view from above, get the big picture. Sabi ko nga kanina, lawakan mo ang isip mo na kung ano man yung mga natapos, tapos na yun. And always see the possibility of new things. Meron pang bago, meron pang bago. Huwag kang maburo sa isang bagay na akala mo doon ka lang iikot forever. No. Okay? In your fortune, meron kang the wheel of fortune. Palakpakan muna. Alam mo, i-claim mo na to. Para sa'yo to. No? Maswerte ka daw this week. Asahan mo yung pagganda ng mga bagay-bagay. Kung nahihirapan ka sa isang bagay, you will see a good outcome. Halimbawa, bigla-bigla, kung meron ka mang negosyo, marami nagtitip. O kaya kung may konting gusot, ang bilis-bilis nyo naaayos. Kung akala mo traffic today, bigla-bigla, huy, bumilis.
Umandar, hindi ako na late. O kaya akala mo yung project na pinasa mo ay mare-reject, biglang boom, nagustuhan ng kliyente, no? So asahan mo yung pagganda ng mga bagay this week na papabor sa'yo. So marami kang good news na aanihin sa linggong ito. And you will feel it. Maramdaman mo na parang, ay, ang swerte-swerte ko naman. Akala ko mahihirapan ako doon pero biglang boom. Okay pala. Okay? Wheel of Fortune, the Eight of Pentacles. Okay. Sabi dito, swerte ka daw ngayong linggong ito sa mga bagay na pinagsusumikapan mo. Yang trabahong yan, yang negosyo na yan, yang dokumento na yan, yung social media account mo na yan na gusto mong dumami ang views or followers, yung garden mo na matagal mo nang inaasikaso, yung nilalakad mo na mga bagay para kumita ng pera, asahan mo daw na yung pagpapawis mo, yung paghihirap mo na yan ay papalitan ng swerte. So congrats po. Kumbaga, the universe is noticing how hard you sweat, how hard you dedicate yourself sa isang bagay at papabor siya sa'yo. So kung ano man yung pinag-sumikapan mo, asahan ang magandang outcome. Okay? In your divine messages, meron kang a personal issue reaches resolution. Kung meron kang problemang pansarili, especially yung mga iiwanan at yayakapin, makakaasa ka na pa-ending na yung problemang yan at papasok na yung bagong biyaya. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Empress card. Sabi dito, things go abundantly para sa iyo eh. Siguro napapansin mo rin to na minsan may mga bagay na biglang yabong, biglang dami, biglang ganda, na minsan wala ka namang ginagawang effort, di ba? Sabi dito na minsan, you need to ask yourself, pinapahirapan ko ba ang sarili ko? Halimbawa, sa trabahong ito, ang kailangan lang 10% lang ng effort, pero araw-araw ginagawa mo 600%. Kaya ano nangyayari? Pagod ka lagi, wala kang gana, burnout ka na. Kasi nga, sinosobrahan mo yung effort. Tingnan mo siya. Nakaupo lang siya dyan habang yung nasa paligid niya tumutubo naturally. So parang ganun ka rin dapat. You need to tell yourself na hindi ako dapat mag-overextend, mag-over-effort, or mag-overcommit. Kung ano lang yung kaya mo, yun lang. No? And take care of yourself in the process. Okay? The Empress card, the Fool card. Yes, sa mga sisimulan mo, huwag ka masyadong matakot. Naramdaman ko dito na todo-todo bigay ka palagi. Na parang simula pa lang naman, pero lahat binubuhos mo na, lahat nandun ka kaagad. Ramdam ko dito sabi na kung ano man daw itong kine-create mo, it will bloom in its right way, in its normal way. Kaya huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Daanan mo lang, namnamin mo lang, i-enjoy mo. Because yung mga ganyang simula, yung mga ganyang experiences, mahirap na maulit yan eh. Kaya just enjoy, be glad, merong magaan na paraan para simulan yung mga bagay-bagay na hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Okay? Outcome mo to, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bouquet, compliments from an admirer. Meron daw pong bagong pag-ibig sa mga single dyan. Asahan mo na may magpaparamdam sa'yo para magtapat. You have June. O sa June daw, mga Cancer, asahan mo ang mga magandang balita or milestone para sa'yo. You also have a Whale, great worry over nothing. Masyado ka daw ng problema sa mga bagay na hindi naman ka-problema. Okay? You have Tower, solid foundation, success with effort. Sabi ko nga, yung mga effort mo, dapat yan ay tinitimpla. Hindi pwedeng inuubos mo ang oras mo sa mga bagay na halos mapagod ka na or latang-lata ka na. You need to make sure na your effort ay talaga namang swak sa yung success at hindi ka papagupo doon sa overexertion o overexertion. Okay? Kailangan relax ka lang. In your outcome for April 20 to 26, Cancer, meron kang the World card. Completion. Success. Ramdam ko dito talaga na masasara mo na kung naman itong mga bagay nagpapahirap sa'yo. Ending na talaga at papasok ka na sa new era mo. Okay, asahan mo this week ang katapusan ng hardship at papasok ka na sa bagong simula. Yung dating malabo, malinaw na at alam mo na yung pupuntahan mo. Some of you are gonna travel, no? Queen of Wands.
Sabi dito, be brave. Be brave, believe in yourself, have confidence na kung ano man tong sisimulan mo ay kaya mong patabuin, kaya mong paramihin, kaya mong maging successful. No? Kapag meron kang tiwala sa iyong sarili, kaya mo kahit ano. Okay? Importante yan. So, Cancer, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Ooh, tumitilapon. Close your eyes today and think of your question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. Queen of Swords, the Five of Pentacles, and the Ace of Wands. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Chariot card. Pinapayuhan ka dito na gumalaw ka na, umabante ka na, kailangan na ng kilos mo at kandaan na talagang ipaglaban or simulan yung isang bagay. Okay? So, with the Queen of Swords here, is telling you, time na for your Cancer to decide. Make a choice. And itong choice na to ay dapat mong panindigan. No? Alam ko nahihirapan ka ngayon at parang feeling mo walang tumutulong sa'yo, feeling mo you're so alone in this journey. Pero you need to understand na kahit solo lang ako, kahit mag-isa lang ako, kayang-kaya ko tong igora. Kayang-kaya ko tong ilaban at iandar. No? I don't need anybody to stop me to achieve what I want. Ako ang bubukas ng pintuan para sa akin. You have an idea. Meron kang plano, meron kang gustong simulan. Nakita ko dito na merong pagkakataon or chance or opportunity na naghihintay para sa'yo. Kailangan mo lang ng confidence ngayon para ilaban siya or bigyan siya ng chance. Hanggat hindi ka pa handa na umabante doon or mamili or mag-decide, lalo ka nahihirapan. So, papatagalin pa ba natin yung paghihirap mo? You need to really work on this. Sit down, talk to your people, talk to your friends, to your family, para alam mo kung ano yung malinaw na choice, paabante, dito sa bagay na ito, sa opportunity na ito. Narinig ko na this is something na once in a lifetime for you. So, kailangan talagang isiping mabuti kung ano yung dapat mong gawin. Alam ko takot ka na baka mahirapan ka, takot ka na baka maguluhan ka lalo or mapornada lang. Pero ganoon pa rin naman eh. Kapag wala kang pinili, mahihirapan ka din. Kapag pumili ka, syempre may kasamang hirap yan. Pero ang tawag dito sa'yo, ano yung pinipili mong paghirapan? Kailangan pipiliin mo yan kasi walang madaling bagay, diba? So, at least pag pinili mo to, pinapanindigan mo yung mga bagay na dapat mong paghirapan dahil new life and new beginning ang kapalit. No? So, charge forward, leave something behind, and knock on the door. Pasukin mo and make a choice because it will lead you to a brand new life. Okay? So, Cancer, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Kung ang question mo yes or no, the answer for now is yes. Gora na, laban na. Mag-decide ka na para makaandar na yung bagay sa'yo. Okay? So, ito rin po ang inyong April 20 to 26. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Cancer this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.